hiwalay na ngayon sa church. Ang Vatican. So ang naiwan na lang sa teritoryo ng simbahan na noon ay buong Roma at parts of Italy, ay yun na lang maliit na 64 hectares sa Vatican State. Vatican State, yun. Itong sinasabi po natin na send-off committee, yung nakita po natin, yan po'y pinili talaga ng mga miyembro ng simbahan. Well, merong ano yan, Corina din, meron din sa government kasi nga sa mga pagpahanda sa mga meetings na ito, merong church side, meron din government side. So siguro karamihan dito sa mga delegates galing ito sa government, like yung sa Department of Social Welfare and Services, para ito yata yung mga kabataan na nandoon. Kasi yung napansin ko, yung sa pagdating, ano yun, karamihan from the church groups. Ayun, nandiyan na si Holy Father. At ito na po yung opisyal na delegasyon na magpapaalam sa Santo Papa. Tinatanong ako na isang Vatican official, bakit kinukuha yung kamay ng mga Pinoy? Sabi ko, yun ang mano po. That's our sign of reverence and respect for a holy person at saka yung mga elders. So what a wonderful gesture. Sabi niya. Sabi ng mga, kasi yung ibang mga foreigners, hindi nila alam. Hindi naman nakikita sa ibang bansa yun dito sa Pilipinas. So ito ay reaksyon ng international media, bakit daw kinukuha ang kamay? Yung gano'n, no? Hindi ba nagulat si Santo Papa kung bakit tayo nagmamano? Well, siguro sinabihan na siya ni Cardinal Tagle na yun ang usual. Kasi pati yung mga pare na members ng delegation, pag malaman ng pare, kinukuha yung kamay. Kinukuha na rin ang kamay. Pero dapat ba talagang hinahalikan ng singsing? Yes. Because it's a sign of respect, it's a sign of honor doon sa pagkatao ng Santo Papa at yung kanyang office as Universal Pastor of the Church. That is protocol. Yes. Yun ay talagang... So kasama ng Holy Father, yan si Archbishop Giuseppe Pinto, yung ating Apostolic Nuncio to the Philippines. Yun yung ambassador ng Vatican to the Philippines. At yung katabi niya, yan si Monsignor Mark Gerard Miles from Gibraltar. Siya yung translator. Ang galing na translator. Yes, official siya ng Secretary of State. Oh, very impressive. No? Pati yung ibang mga officials, they find him very impressive. I was asking you why he has an English accent. Well, because Gibraltar was once a colony of Britain. Of Great Britain. Yeah, so yun, nasa likod niya. He has to be ready, kasi now Cardinal Parolin, the Vatican Secretary of State. That's Cardinal Sara. He's the head of the Congregation for the Sacraments. One of the Vatican officials, yung nandoon. So these are the official members of the Vatican delegation. Around 40 din sila, Corina. No? 40? Yes. Ngayon, yung susunod naman, yan yung kanyang papal MC. Master of Ceremony, si Monsignor Marini.
So ito naman si Monsignor Chibuike. He's the first counselor of the Vatican Nunciature. Isa sa mga MC ng Popes ito, yung dalawa. All of these people, Yes. kasakay po Yes, niya sa si aeroplano. Father Federico Lombardi, yun ang Vatican spokesperson. Ito naman si Monsignor Siamus, one of the assistants sa Nunciature. Now is greeting Archbishop Soc Villegas. So nandyan lahat ng mga members now. These are the members of the Papal Committee, the heads. Now si Bishop Milo Vergara, the Bishop of Pasig. Siya yung head ng Media Committee. And si Bishop Jesse Mercado naman yung susunod. Siya naman ang in charge sa welcome. Ito naman si Monsignor Leo Tumulak sa Military Ordinariate. Kasama rin siya sa security arrangements. So, yung mga bishops na nandyan are the heads of the different committees sa Papal Organizing Committee. Ito naman si Bishop Tonel, siya naman ang chair ng liturgy. Si Bishop Ruperto Santos, siya ang in charge ng transportation, yung mga Pope mobiles, under sa kanya yon. Oo. Oo. Tatlo ang kanya naging sasakyan. This is Bishop Ray Evangelista, siyang in charge ng accommodation. Bishop Pablo David, siyang in charge ng physical arrangement. Yung sa Luneta, under yun sa kanya. I see. Lahat po ba ito ay kasama niya sa aeroplano pabalik ng Roma? Ito mga bishops dito lang sa Philippines. Okay. So ito yung send-off na. Send-off party. Kinakanta na itong theme song ng World Youth Day. Si Archbishop Putleg. Maraming mga bishops na dumating din from the members of the CBCP. This is Archbishop, I think, Romulo de la Cruz of Zamboanga. Basta ang masasabi natin, Father Joe, aalis siya ng Pilipinas na punong-puno ng pagmamahal ang kanyang puso. Memories, very powerful memories. At nabanggit niya sa kanyang message doon sa UST yung tears. Kasi nakikita niya na umiyak yung mga tao. So isa yun sa effect ng Pinoy sa kanya. I see. Na pag may nakikita siyang ganon, dahil hindi na sinusunod yung kanyang prepared speech. Then he wants not to speak from his heart. He was scheduled to talk in Tagalog yesterday at the Mass. Ano ho ang nangyari? Bakit hindi natuloy yun? Actually English yung nakahanda. English yung nakahanda sa Meron po yata isang... Pero siguro, kung baka meron siya na practice. Meron siyang pinractice dapat, pero hindi na natuloy. I mean, sa the government officials now. Yes. These are the cabinet meetings. Yes, ito ang mga miyembro ng gabinete. Yes. So, yes, nako, makita mo kanyang saya ng kanyang mukha. So refreshed. Yeah. Now At they are singing, yes. ang kanyang ngiti ay genuine, ano? Yes, yeah. Kasi kapag pagod siya. Pero pag bumiti, parang tunay din naman yung kanyang ngiti. Yes, nako, grabe. Ayan, tinuro siguro ni Secretary Soliman ang mga bata. He has a special love for street children. There is a special mention. Yes, Meron siyang... kaya mga street children po itong pinili nila na... Parang nagkaroon yata sila ng Manyanita Corina this morning. Parang yun ang information na nakuha ko na meron yata siyang Manyanita from the street children. Kung natuloy yun, wala akong nakita pang feed doon. Pero yun ang narinig ko na itong mga street children na ito ay magkaroon sila ng Manyanita. Ano po ba ang ibig sabihin kapag Manyanita? Manyanita is mañana, morning. Ito yung songs sa umaga na para paggising ng isang tao, marinig yung kanta, magkaroon siya ng na very, very joyful disposition while listening to the music. Ginagawa ito pag my birthday, mga gano'n. Sana oo nga, no? Parang dapat buhayin natin ulit ang kulturang yan. Ayan, paakyat na. Ayan, marinig mo na yung sigaw ng mga kabataan. Cardinal Tagle. Pagod na siguro si Cardinal Tagle kasi araw-araw siya kasama sa Pope Mobile. At then meron ng press briefing, gabi-gabi din. Ayan. At ito na po. Huwag naman
iisipin na ito na talaga ang huling pagkakataon na makikita natin ang Santo Papa, ano? Yes. Una, with modern technology, he's just Mabilis lang, 14 hours with travel. isang pindot lamang nariyan na siya sa harapan ninyo. Pero umaasa po tayo na sa Enero ay baka sakali mapag-isipan ng Santo Papa na bumalik ng Pilipinas. Ano nga po ba yung event ulit, Father This Joe? is the 51st International Eucharistic Congress. Kasi every 4 years, merong Eucharistic Congress. It's an international gathering of theologians, mga speakers, and iba't ibang Christian communities, and they reflect on the Eucharist. At imbitado si Pope Francis. Inibita siya muna dito. So, because of Yolanda, yung napaaga yung kanyang pagbisita. So, hopefully, sana, kung maganda sana, kung makarating. Hanggang sa muli. Hindi ko alam kung ito ay parang sa entablado na may encore. Nalalabas ulit si Pope Francis para sa huling kaway. Pero tingnan natin kung siya ikakaway mula sa kanyang bintana. Alam mo naman tayo, apparently we cannot have enough of him. Kaya ito po, abangan po natin, baka sakaling dun sa bintana ay kumaway-kaway pa siya. Ito po ang miyembro ng Papal Committee, kung tawagin. Mga miyembro ng simbahan, opisyal ng simbahan at opisyal ng gobyerno. Kasi pag-landing niya, Corina, nakikita natin sa camera yung kanyang seat, sa window side. Oo, sa kanyang Yung pagdating. nakita ng mga tao, palakpakan. Oo. Grabe. Kasi ang tagal siyang hinintay. So baka nga buksan niya yung bintana kung sa window seat siya. Napaka-blessed natin itong nakaraang 4 na araw. Totoo yan. At ito'y pinaghandaan ng mabuti ng buong Pilipinas. Hindi po tayo nabigo dahil ayon na rin kay Father Joe na kasama po sa Papal Committee, Papal Visit Committee, masayang-masaya na aalis pabalik ng Roma ang Santo Papa mula sa kanyang bisita dito at ang Pinoy effect sa kanya. Pinoy effect. Hindi ito makakalimutan ng Pope. Talagang grabe ang impact sa kanya. And all the delegates who came with him, they were so impressed of what they saw here in Manila for this particular visit. Yun nga, iyakan, grabe talaga yung gift of consolation and the gift of affirmation na yung pananampalataya ay biyaya ng Diyos at yung Santo Papa ay mukha ng affirmation na ito at pananampalataya para sa atin ngayon, lalo na sa daming sakuna, sa hirap. Merong ganitong yung affirmation ng Santo Papa at ito'y nagbibigay sa atin ng pag-asa. Umaalis ang Santo Papa ngayon na nag-iwan Since na Papa go, so the cardinal becomes magkakawig na the... mensahe mula sa lahat ng kanyang mga naging sermon sa misa at talumpati at yun ay ang mensahe ng pagmamahal, pagpapatawad, pamilya at ang pagbigay ng buwang at pagmamahal sa mga bata at sa mga mahihirap. Ito ay mensahe niya sa lahat ng kanyang mga sinabi. May binanggit din siya, Father Joe, na it's okay to cry. Yes. May sinabi siya na okay lang na kayo'y umiiyak dahil hindi ka pwedeng maging isang mabuting Kristiyano kung hindi ka marunong umiyak. Meron din siya sinabi sa Mall of Asia na pwede rin ikaw managinip tulad ni Saint Joseph. If you don't know how to dream, you don't know how to love. Aba, Beautiful. Oh. So, yung panaginip, kasi nanaginip si Saint Joseph. So, meron Joseph siya the Dreamer. Meron siya mga ganitong mga lines na wow. Isa siyang romantiko, ano? Para siyang romantiko.
So, in the context of family, yun nga, parang if you don't know how to dream, you know, married life, family life becomes routine. So, yun nga challenge naman niya sa families and mga couples, that you should know how to dream like Saint Joseph, meaning be open to surprises. Para sa inyo dito sa simbahan, Father Joe, ito rin ay isang hindi malilimutang